Tell them of Jesus, Welcome the po mighty sa to ating lahat. save. Rescue the perishing, care Halina for at the kapwa tayo dying. matuto sa Jesus ating is pag-aaral. merciful, Jesus will save. Ang binaluktot versus katotohanan. Bago mag-Mateo chapter 16, 19 and 20, dito muna tayo sa chapter 15 kung saan ang babaeng Kananeya ay nakiusap sa Panginoon upang iligtas ang kanyang anak. Sa unay makikita natin na tumanggi ang ating Panginoon at ito ang kanyang sinabi. Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Dito naman sa John chapter 10 kung saan siya nangangaral sa mga Israelita na sinasabing ito yung mga tupa. Ito yung kanyang mga tupa. Itong Israel. Tandaan natin, hindi pa po nakatayo ang iglesia sa panahon na yan. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Yan, yung sinabi diyang mga tupa, yan daw ay ang iglesia. Yan po ay isang kalikot. Bakit? Hindi pa po nakatayo ang iglesia sa panahon na yan. Ang mga tupang binabanggit niya dyan ay ang mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ito nga ang kanyang mga kausap sa panahon na ito. Bukod yung mga pariseo ko dyan kasi mga kambing yan. Tuloy natin ang pagbasa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Ang unang bumaluktot nito ay si Joseph Smith, na ito raw ay ang iglesia, at ang ibang tupa ay yaon daw yung matatatag sa yuta. Yan, isa din si Felix Manalo na nagkulong ng 3 araw kanyang kwarto. Baluktot na baluktot talaga at pinalalabas na ito raw ay ang iglesia. Samantala, itong mga tupang ito ay ang Israel. Nakausap niya at this time. At ito namang mga ibang mga tupa, ito yung mga naidagdag sa iglesia na galing sa kaintilan. Well, alamin natin ang katotohanan. Ngayon, alamin natin alin ba yung sinasabing ibang mga tupa dyan. Nang sinulatan ni Apostol Pedro ang mga hintil na nagbalik loob sa Diyos na dating hindi bayan, ay ipinaliliwanag na sila'y naging bayan na niya. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayoy nagsipagkamit ng awa. Itong mga nagsisampalatayang mga hintil na ito, dati ay hindi sila kasama sa kawan o sa Israel. Hindi sila bayan ng Diyos noon. At ang sabi dito, sila ay bayan na ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa para malaman natin kung sino ang mga ito. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ngayon, tignan naman natin ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga hintil na nagsisampalatayang ito. Itong dating hindi bayan na ngayon naging bayan na. Basahin natin ang sinabi sa mga ibang tupa na ito na dati ay hindi kabilang sa kawan. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So baluktot talaga na palalabasing ang mga kausap ng Panginoon sa panahon na yon ay ang iglesia. Malinaw naman na ito ay ang Israel. At ang ibang tupa, yaon po yung mga hintil na nagbalik loob sa Diyos. Hanggang sa muli sa ating programa, ang binaluktot
at ang katotohanan. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save.